the Itbulaga family. Thank you so much for Sa likod ng masayang ngiti ni Bimbi noong 47th anniversary ng Eat Bulaga ay may kalungkutan. Subalit nagawa pa rin niyang magbigay ng oras sa mga fans upang pasayahin sila. Bakit nga ba nagmamadaling umalis si Bimbi noong araw na iyon? Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga ka-star. This is home. Noong Sabado, August 1, masayang-masaya ang buong sambayanan sa pagdiriwang ng ika-47 anibersaryo ng Eat Bulaga. Isa itong napakalaking milestone sa kasaysayan ng Philippine television. At sa gitna ng makukulay na selebrasyon, kantahan, tawanan at palakpakan, isang mukha ang lalong napansin ng maraming manonood, si Bimbi Aquino. Marami ang natuwa nang makita siyang bahagi ng napakahalagang okasyon. Sa dami ng mga artistang pwedeng mapili, isang malaking karangalan para sa isang baguhang host na mapasama sa espesyal na pagdiriwang na ito. Kitang-kita ang saya sa kanyang mga ngiti habang nakikisabay sa programa. Ramdam ng mga tao ang kanyang pagiging magalang, masayahin, at natural na koneksyon sa audience. Makikitang labis ang saya ni Bimbi. Isang simpleng ngiti at pakikipagkapwa-tao na nagpapakita ng kanyang malalim na pagpapahalaga sa mga tagahanga na gustong-gusto siyang makita. Makikita mo sa mga mata ng mga tao ang simpleng kaligayahan. Ang makatabi siya, ang makakuha ng larawan kasama siya, sapat na upang mabuo ang kanilang araw. At si Bimbi, bilang isang napakabait na bata, ay pinagbibigyan ng bawat isa. Ayaw niyang masayang ang pagod at pagsisikap ng mga taong naglakbay pa para lamang makita siya. Batid niya na hindi naman araw-araw nangyayari ang ganitong pagkakataon. Bihira ang ganitong mga sandali, kaya naman labis niyang pinahahalagahan ang oras na ibinibigay ng kanyang mga tagahanga. Sa edad na 19 years old, saan ka makakakita ng isang kabataang nagmula sa alta sosyedad na ganito kababa ang loob? Walang kaarte-arte, walang anumang reklamo, at tila walang nararamdamang pagod basta makapagbigay lamang ng saya. Talaga namang nakamamangha ang kanyang ipinapakitang kabutihan. Ngunit sa kabila ng magandang ngiting iyon at sa likod ng masayang pagharap sa madla, may isang matinding pagkabahala na dinadala ang kanyang puso. Nakangiti ang kanyang mukha dahil sa init ng pagtanggap ng mga tao, ngunit ang kalahati ng kanyang puso ay napupuno ng labis na pag-aalala. Pag-aalala para sa kanyang pinakamamahal na ina. Habang si Bimbi ay nasa studio ng Eat Bulaga at nagpapasaya ng mga tao, si Chris Aquino ay naroroon sa labas. Hindi alam ng karamihan, habang pinapasaya ni Bimbi ang milyon-milyong manunood, may mabigat pala siyang dinadala sa kanyang puso. Kasama niya sana sa araw na iyon ang kanyang ina na si Chris Aquino. Dumating si Chris upang suportahan ang napakahalagang sandali sa buhay ng kanyang anak. Ngunit sa halip na makapasok sa venue, nanatili lamang siya sa loob ng sasakyan. Habang nagaganap ang selebrasyon sa loob ng studio, si Chris ay tahimik na nagtitiis ng matinding pananakit dulot ng kanyang mga karamdaman. Isipin ninyo yon. Habang nakangiti si Bimbi sa harap ng kamera, habang kumakanta at nagbibigay ng saya sa lahat, may isang bahagi ng kanyang puso na hindi mapalagay. Ang isip niya ay maaaring nasa kanyang ina. Nag-aalala kung kumusta na ito, kung gaano nakasakit ang kanyang nararamdaman. Isang anak na pinipiling maging matatag sa harap ng maraming tao, kahit alam niyang may mahal sa buhay na naghihirap sa labas ng studio. Pagkatapos ng programa, taos-pusong nagpasalamat si Bimbi sa Eat Bulaga sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Ngunit kapansin-pansin din na hindi na niya tinapos ang buong selebrasyon. Agad siyang umalis. Kahit nagmamadali, nagawa pa magbigay ng oras sa mga fans. Halatang masaya sa mainit na suporta ng fans, pero ang di alam ng mga fans labis na nag-aalala at naaawa si Bimbi sa kanyang mama na nahihirapan ng karamdaman sa kotse. Dahil may mas mahalagang taong naghihintay sa kanya, ang kanyang ina. At tila mas lalo pang naging emosyonal ang araw na iyon dahil may isa pang napakasakit na pagkakataon na kasabay ng selebrasyon. Noong Sabado, August 1, at sa gitna ng makukulay na selebrasyon, kantahan, tawanan, at palakpakan, pansin ng maraming manonood si Bimbi. Marami ang natuwa nang makita siyang bahagi ng napakahalagang okasyon.
Sa dami ng mga artistang pwedeng mapili, isang malaking karangalan para sa isang baguhang host na mapasama sa espesyal na pagdiriwang na ito. Kitang-kita ang saya sa kanyang mga ngiti habang nakikisabay sa programa. Ramdam ng mga tao ang kanyang pagiging magalang at masayahin. Ibinahagi rin ni Chris ang isang pangyayaring lalo pang nagpaluha sa maraming nagbasa ng kanyang mensahe. 3 nights na pala siyang halos hindi nakatulog dahil sa matinding nararamdaman niyang sakit. Habang nagpapahinga siya, pinakiusapan ng nurse si Joshua na huwag munang pumasok sa kanyang silid upang hindi siya magising. Ngunit narinig daw ni Chris ang boses ng kanyang panganay na nagmamakaawang makapasok. Kaya nagtago siya sa ilalim ng kumot. Sinikap niyang itago ang mga tissue paper na ginamit niya sa pagpunas ng kanyang mga luha. Ayaw pa rin niyang makita ng kanyang anak na umiiyak siya, pero nagpumilit si Joshua. At nang makita ang kanyang ina na luhaan, buong inosenteng sinabi nito, "Mama, please don't cry, I love you." Pagkatapos ay inalok pa niya ang kanyang bisig. "Mama, here's my arm." Ayon kay Chris, alam na alam ni Joshua na ang pagsandal niya sa kaliwang braso nito at ang marinig ang tibok ng puso ng kanyang anak ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Doon siya kumukuha ng lakas. Doon niya naaalala kung bakit hindi siya sumusuko, kung bakit patuloy siyang lumalaban araw-araw. Sa huli ng kanyang mensahe, ibinahagi rin niyang nakatakda na naman ang susunod niyang infusion. Kasabay nito ang isang napakasimpleng panalangin para sa kanyang ina. "Mom, please continue looking after your baby." At sa kanya idinugtong ang mga salitang tunay na dumampi sa puso ng marami. "Because I have 6'3" and 6'2" giant babies who pray every day and believe that God does answer prayers. Sa kabila ng walang tigil na pisikal na sakit, sa kabila ng emosyonal na pagod, sa kabila ng mga treatment na hindi naging matagumpay, patuloy na lumalaban si Chris Aquino. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa 2 anak na araw-araw ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa, lakas at dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Marahil ito ang pinakamagandang paalala sa ating lahat, na ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa dami ng salitang binibitawan, kundi sa tahimik na pagtitiis ng bawat sakit, sa bawat luha na pilit niyang itinatago, at sa bawat araw na pinipili niyang lumaban alang-alang sa kanyang mga anak. Habang maraming tao ang humahanga sa tapang at ngiti ni Bimbi, mas lalong dumurog sa puso ng marami ang mga isinulat mismo ni Chris Aquino sa kanyang Instagram post. Sa simula pa lamang ng kanyang mensahe, binalikan niya ang isa sa pinakamabigat na araw ng kanilang pamilya. Aniya, 17 years ago at 2 a.m., we lost our mom. Tinanggap man nila ang pagpanaw ng dating Pangulong Cory Aquino. Dahil nakita nilang nahihirapan na ito noon, aminado si Chris na may mga tao sa buhay na hindi kailanman nalilimutan. Sinabi pa niya, "But can someone you cherished ever be forgotten?" At hanggang ngayon, tuwing nakakakita siya ng mga pamilyang nag-aaway, hindi pa rin nawawala ang lungkot sa kanyang puso. "Sorry mom, you never deserved any of that." Isang simpleng pangungusap, ngunit ramdam ang bigat ng pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Ngunit hindi lamang iyon ang ibinahagi ni Chris. Inamin din niyang nangako siya sa kanyang 2 anak na patuloy siyang lalaban hanggang sa huli. Hindi na raw niya isinapubliko ang marami sa mga treatment na hindi naging matagumpay. Ibig sabihin, napakarami na niyang sinubukan, napakarami na niyang tiniis, at napakarami na ring pagkakataong umasa siya, ngunit hindi naging sapat ang mga ito upang tuluyang gumaan ang kanyang kalagayan. Mas lalong nakadurog ng puso ang kanyang kwento tungkol sa gabing iyon. Ayon kay Chris, sobrang tindi ng pananakit ng kanyang katawan, lalo na sa bahagi ng kanyang mga binti at sa paligid ng kanyang mga tuhod at hita, kaya hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Aniya, "I was hit hard with such cruelty that I broke my rule." Napahagulhol siya, napaiyak, at sa gitna ng kanyang pagdurusa, doon siya humagulgol sa mga bisig ni Bimbi. Isipin ninyo iyon. Habang ilang oras lamang ang nakalipas ay nakikita ng buong bansa ang isang masayang Bimbi sa entablado ng Eat Bulaga. Pag-uwi niya sa bahay, ang sinalubong niya ay ang kanyang inang halos hindi nakayanin ng tindi ng sakit. May isang panuntunan si Chris na matagal na niyang sinusunod. Ayaw niyang makita ng kanyang mga anak ang kanyang paghihirap. Aniya, "No child, especially one raised by a single parent, should ever see the pain that mama or papa goes through because the worry is ours and not theirs." Ganyan magmahal ang isang ina? Mas gugustuhin niyang siya ang masaktan. Mas gugustuhin niyang siya ang umiyak ng palihim.
Huwag lang mabigatan ang puso ng kanyang mga anak. Ngunit dumating ang pagkakataong hindi na niya iyon kinaya. Bukod sa matinding pananakit na nararanasan ni Chris Aquino noong araw na iyon, may isa pang dahilan kung bakit nagmamadali silang makauwi. Ayon mismo sa kanyang ibinahagi, nakatakda siyang sumailalim sa panibagong treatment. Isang uri ng gamutan na anya ay naging mabisa umano sa ilang international celebrities at sa ilan din niyang mga kaibigan. Dala-dala niya ang pag-asang baka ito na ang treatment na magbibigay sa kanya ng panibagong lakas. Ngunit sa ngayon, wala pa siyang ibinabahaging update kung naging matagumpay ba ang naturang gamutan. At kung iisipin, tila sunod-sunod ang mabibigat na alaalang kinakaharap ng pamilya Aquino. Noong June ay ginunita nila ang death anniversary ng dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Noong August 1, muli nilang inalala ang ika-17 death anniversary ng dating Pangulong Cory Aquino. At ilang linggo na lamang ang lilipas, darating na naman ang August 21, ang araw ng pag-alala kay Senador Benigno Ninoy Aquino Jr., na kinikilala bilang isa sa mga pangunahing simbolo ng paglaban para sa demokrasya sa Pilipinas. Isang pamilya na paulit-ulit na bumabalik sa masasakit na alaala, isang pamilya na patuloy na sinusubok ng panahon. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Bimbi. Isang binatang nakangiti sa harap ng kamera. Ngunit pag-uwi sa bahay, isang anak na muling haharap sa realidad ng pakikipaglaban ng kanyang ina sa karamdaman. Marami ang nagtataka kung bakit pinasok na rin ni Bimbi ang mundo ng hosting at showbiz. Ang tunay na dahilan ay siya lamang at ang kanyang pamilya ang lubos na nakaalam. Ngunit hindi maiwasang isipin ng ilan kung ang bawat pagkakataong nasa entablado siya, napapalibutan ng tawanan at palakpakan, ay nagiging sandali rin upang kahit paano ay makabawas sa bigat ng mga pagsubok na kinakaharap nila sa loob ng kanilang tahanan. Ano man ang dahilan, isang bagay ang malinaw. Sa kabila ng mga ngiti, may mga laban na hindi nakikita ng kamera. May mga luha na pilit ikinukubli sa ilalim ng kumot. At may mga pusong patuloy na lumalaban. Patuloy nating ipagdasal ang paggaling ni Chris Aquino. At ipanalangin din natin ang patuloy na katatagan ni na Joshua at Bimbi na sa murang edad ay ipinapakita ang walang kapantay na pagmamahal sa kanilang ina. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang kasikatan, hindi ang palakpakan, at hindi ang pagiging sentro ng atensyon. Ang tunay na tagumpay ay ang patuloy na pagbangon, ang hindi pagsuko, at ang pagmamahal ng isang pamilya na nananatiling matatag sa kabila ng napakaraming pagsubok. Kung naantig ka sa kwentong ito, ibahagi mo ang iyong mensahe para kay Bimbi at sa kanyang pamilya sa comment section. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star, huwag palampasin!